Hi guys, magandang gabi. Dito ako ngayon naglalakad. Galing ako sa bahay ng tropa ko. Nag-inom kami galing trabaho, nagkanta-time ako. Ito, nakakaya kasi magpatid pa sa kanya kasi pinauwi ako ng asawa ko. Yung galit sa akin yung asawa ko kasi bakit daw ako mag-iinom tapos hindi ko sila sinamahan pumunta sa swimming. Kaya ito, hindi na ako nagpatid. Ito, lalakad ako, samahan niya ako. Ito buhay Canada. Pag naiiyak ka magpatid sa mga kaibigan mo, maglalakad ka sa -10. Sobrang lamig. Tapos wala. Winter jacket lang dala mo. Yung pants mo, sobrang lamig sa pants. Kasi wala ka pang winter pants. Diba? Kaya samahan nyo ako. Ang hirap. Sa lamig. Boses ko. Pero okay lang. Carry naman to. Diba? Dasal lang palagi. Diba? Ito buhay Canada, di katulad Pilipinas. Kung pinauwi ka na asawa, kaya mo mag-jeep, kaya mo mag-taxi, kaya mo sumakay sa motor. Dito walang ganon. Pagta-taxi ka sobrang mahal, diba? Doon nagdala ng sasakyan kasi nga nakisabay lang ako papunta sa trabaho. Ito parusa sa sarili ko, maglalakad. Lakad. Yan. Tao dito, wala katao-tao. Ito buhay Canada. Ito sa Canada. Ito buhay ko dito. Alam mo, ang tao dito nabubuhay sa sasakyan. Yung paglalakad sa summer lang yun. Pag ito winter, actually tapos na yung winter, papasok na yung papasok na kami sa spring, pero malamig pa rin. -15. Buti na lang binilan ako ng asawa ko ng jacket pang winter. Kaya ito ginagamit ko ngayon. Yan, hirap. Thank you. Hinintuan tayo. Thank you. Hinintuan tayo. Kala ko hindi tayo hinintuan. Mababangga pa tayo, di ba? Kaya mga dito. Pag di ka hinintuan, kailangan mo matras. Minsan may mga asshole na dito na driver ng sakyan. Nakita na nga nilang nakahakbang na yung tao. Hindi pa uminto, malayo pa. Hindi ako ganun. Kasi ako, malayo pa lang. Pag nakita ko tao nakatapak na sa kalsada, humihinto na ako. Kahit na since na bawal sila tumawid. Pero hindi. Respeto sa mga tao naglalakad. Dahil ikaw nakakotse. Dahil lalo na winter time. Diba? Mahirap dito pag winter. Diyos ko, walang jeep dito. May bus dito pero may oras. Isipin mo yun. Diba? Sa mga nagbabalak pumunta dito sa Canada, pag-isipan nyo rin yung mga ganitong hirap dito sa Canada. Hindi lahat masarap. Hindi lahat masaya. Parang Pilipinas to. Mas maraming hirap kaso saya. Ang saya lang dito pag nagkakabanding kayo mga pamilya. Ganon. Dito, ano pamilya mo dito? Asawa't anak mo. Kapatid mo wala dito. Paswerte ka kung madala mo ang kapatid mo dito. Pati mga kamag-anak mo. Paswerte ka nun. Dito, kita mo naman gano'ng kalungkot, gano'ng nakakatakot, gano'ng ka-creepy. Diba? Tignan nyo, gano'ng ka-creepy dito. Pero no choice dito. Kailangan maging matatag. Ang oras dito is 8:30 o almost 9. Sige ma, almost 9, wala nang tao sa kalsada. Kaya napaka-creepy dito sa Canada. Napaka-creepy, napakalungkot. Kaya kayo, akala nyo, lahat na nakikita nyo masarap, masaya. Hindi ganun. Walang buhay na ganun. Walang buhay na masaya. Walang buhay na masarap. Parating patas lang yon. Hirap at ginawa dito. Diba? Sabi nila, pag nasa Canada ka, mayaman ka na. Marami kang pera. Diba? Kasi malaki ang equivalent ng dollar sa peso. Hindi ganun dito. Kasi ang cost of living dito mataas din. At tulad nito, abandon. Isipin niya, abandon home care. Ibig sabihin, wala nang tao dito. Dinadaanan ko. Abandon home care yan. May mga ilaw pero abandon na yan.
Wala nang tao dyan. Caretaker na lang tao dyan, nag-iisa. See? Pag may nakita kayong tao dyan at naging 3 tao nakita nyo, ibig sabihin, multo na yun. Hindi na tao yun. Pero ako mag-isa lang dito. Natatakot ako pero okay lang. Part ng buhay dito yan sa Canada. Matakot ka at makakita ka ng multo. Diba? See? Abandon na yan. Yan. Wala nang home care yan. Home care ng mga matatanda. See? Sobrang lamig. Lalamig na ako. Nagpipilising na yung paa ko. Pati kamay ko. Pati mukha ko. Pati ilong ko. Wala akong magawa. Siniya ako sa mga kaibigan ko. Minsan lang kami mag-inom. Pinauwi pa ako ng asawa ko. Diba? Siyempre, mas mahal ko pamilya ko. Mas mahal ko asawa at anak ko. Diba? Kaya wala akong magawa. Kundi umuwi. Kahit na nakainom na ako, uwi. Diba? Ayan ang simbahan namin dito. Kung nakikita nyo. Ayan ang simbahan namin dito. Ang layo nito. Kala nyo, lapit ito. Siguro ito nilakad ko simula kung napa-duty kayo sa Cubao, sa Kia. Simula nito hanggang Kamuning, hanggang Rotonda. Ang layo nito. Isipin nyo, layo nito. Rotonda. Nilakad ko lang. Kasi naihang ako sa mga kaibigan ko. So, no choice. Pinauwi ako ng asawa ko. Ayaw niya ako painumin, pero uminom na ako. Umubos na ako ng isang gin. Tinimpla namin. Minadali na lang namin. Kaya ito, medyo yung amats ko, tumatama na. Pero okay lang, kaya pa naman. Hindi ganun ka na. Yung simbahan namin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sana wag ako awayin ng asawa ko. Thank you, Lord. Kaya dasal ko, sana hindi ako awayin ng asawa ko. Kasi hindi niya ako pinapasok kanina. Yung pagpasok ko, ang daming tao. Tinapos ko lang yung busy, tapos umuwi na ako. Kasi maraming tao, marami kaming stop. Kaya sabi ko, uwi na ako. Ang una na yung dalawang umuwi sa akin. Biglang nag-iya. Na uminom, sabi ko, sige, punta ako. Akala ko na papayagan ng asawa ko. Pero hindi pala. Ayun. Inaaway tuloy ako. Kaya napauwi ako ng oras ng ganito. Pauwi ako ng ganito at naglalakad. Kasi kayaan na lang sa mga kaibigan, di ba? Naiya ako sa sabihin nila na hindi ko naman pala pinayagan. Sana nagpaalam ko muna bago tayo nag-iyang minom, di ba? Kasi minsan nagde-decide ako sa sarili ko para sa kapakanan ko. Siyempre, sabik din ako minom sa mga kaibigan ko. Kaya nga lang, yung asawa ko, hindi ako naiintindihan. Kaya yun, wala akong magawa, di ba? Kaya ito buhay dito eh. Pag sinabi na sa umuwi, diba? Takusa ako eh. Pati mahal ko ang pamilya ko. Ayokong iwan ako ng asawa ko. At ayokong mawala yung pamilya ko. Ayun lang yun. Kaya hindi ako nagloloko dito. Hindi naman babae. Never. Kasi mahal ko asawa ko. At mahal ko pamilya ko. Ayun lang po yun. Malapit na ako sa bahay. Siguro na lang to. 300 kilometers na lang sa bahay na ako. Ang hirap kasi lamig na. Ang lamig ng tuhod ko. Pati ng ano ko. Kasi negative 15 dito, Brad. Muntik pa ako madulas. Negative 15. Muntik pa ako madulas. Huwag nadulas ako orthopedic. Tawag na ambulansya. Ayun. Kasi nag-i-snow pa dito eh. Isipin mo, papasok na ang fall, ang spring, nagtutunaw, biglang magpuprosin na naman yung kalsada. Di black ice, di ba? Kaya madulas. Tapos nagmamadali ka maglakad dahil nga hinahanap ka na asawa mo. Di ba hirap, di ba? Sobrang hirap. Galit na asawa mo sila, di ba? Kailangan mo na umuwi, di ba? Hirap. Kaya ito, wala tayong magawa. Ito buhay talaga sa Canada. Kailangan respetuhin ng mga asawa at pamilya natin. Kasi wala tayong kagabay dito kundi sila lang. Ang pamilya mo lang ang asawa mo. Yan. Malapit na ako. Siguro 200 kilometers na lang. Sa bahay na ako.
Hirap, ang lamig, sobra. Naninigas din kamay ko. Lipat natin. Tigas. Tigas lang yan. Negative 15 kasi dito ngayon. Guys. Pasensya lang ngayon ako nag-vlog. Kasi, walang time. Ang oras. Alam mo yan. Ito, sobrang lamig. Grabe lamig. Ano? Dadaanan ko. Snow pa. Tapos, walang snow. Tapos snow ulit. Tapos walang snow. Tapos snow ulit. Snow. Tapos, tahimik, diba? Tingnan nyo, ang tahimik ng kalsada. Marami sasakyan pero walang tao. Lahat yan, puro nasa loob ng bahay. Lahat sila nasa loob ng bahay. Wala sila sa kalsada. Kasi mga tao dito, trabaho, bahay, trabaho, bahay. Yan, inuman, trabaho, bahay, trabaho, bahay. Pag uminom ka dito at nagmaneho ka at nahuli ka ng pulis, yari ka. Uwi ka sa Pilipinas. Kaya wag nyo gagawin yun dito sa Canada. Kung ano yung ginagawa sa Pilipinas, huwag nyo dadalhin dito sa Canada. Advice ko lang sa inyo. Sa mga baguhan sa Pilipinas sa pupunta Canada. Huwag nyo dadalhin ng ugali nyo dyan sa Pilipinas dito sa Canada. Kasi ibang batas dito. Diba? Kung ang batas dyan nababayaran, dito hindi. Yari ka dito. Talagang kulong ka dito. At talagang kung sobrang resistensya mo, uwi ka sa Pilipinas. Diba? Sayang mga pinagpaguran mo. Diba? Katulad ako, may pamilya ako. Hindi ko gagawin yun. Diba? Maglalakad na magtitisaw sa lamig. Huwag lang ako mahuli ng pulis na nagmamaneho. Diba? Pag nakainom ka, huwag ka magdadrive dito. Diba? Sa Pilipinas, ganoon din naman, diba? Huwag kang magmamaneho na nakainom. Kasi, delikado. Malapit na sa bahay ko. Ito na ako, bahay ko. Dito na ako sa bahay ko. Lapit na. Diba, asawa ko galit sa akin. Expected mo na yan. Pero, tayo magagawa. Talaga. Nag-asawa tayo eh. At mahal natin pamilya natin. Diba? Kapagod. Ay, dito na sa bahay. Okay guys, tanyo. Madulas pa rin nga dito sa bahay. Sobrang dulas dito sa bahay. Dito na sa bahay. Siguro na kailan na 12 minutes din pag nilakad. Okay, bye bye. I love you guys. Bye.